bangis. Hoy! Kayo riyan! Huwag kayo magpapagabi sa labas, lalo ngayong papalapit ang Pasko. May mga bulong-bulungan na naman na naririnig ko eh. May napahamak sa baryo. Dahil sa kung ano na naman dahilan. Hindi na to biro-biro ha! Tahimik na bumalik ang atensyon ng mga tao kay Don Vicente habang ang malamig na hangin ng Disyembre ay dumadaan sa makikitid na eskinita ng Santa Lucia. Ang buong baryo ay abala sa paghahanda para sa Pasko. Nakasabit ang makukulay na parol sa bawat bahay, kumikislap na liwanag ng gasera at mumurahing Christmas lights. Sa hangin, naghahalo ang amoy ng bagong lutong bibingka at puto bumbong. May kasamang usok ng uling at matamis na niyog. Ngunit sa kabila ng saya, mayroong kaba. Sa Santa Lucia, hindi kailanman ganap na payapa ang Disyembre. Kapag humahaba ang gabi at lumalalim ang dilim, mas nagiging malinaw ang mga kwentong minsay binabaliwala lamang ng mga kwentong tungkol sa aswang. Pulungan ang nangingibagaw sa mga tindahan at bakuran. May nagsasabing may nakakitang anino sa palayan. May iba namang nagsumpang may babaeng dumaan sa kanila. Mahaba ang buhok, maganda ang mukha, ngunit kakaiba ang mga mata. May ilan pang naglakas loob magsabi na ang paaraw ay tila baligtad kapag sinilip sa liwanag ng buwan. Kapag may kakaiba kayong naramdaman o nakita, huwag kayong kikilos ng mag-isa. Tawagin niyo agad si Malik. Alam niyo ang gagawin niya. Lumingon ang mga tao sa dulo ng plaza kung saan nakatayo ang maliit na kubo na nagsisilbing klinika at dasalan. Doon nakatira si Malik. Bata pa sa paningin ng marami, ngunit sapat na ang kanyang kaalaman para igalang at katakutan din. Si Malik ang albularyo ng Santa Lucia. Bata pa ngunit dala niyang bigat ng mga dasal, orasyon at lihim na kaalamang minana pa sa kanyang lola. Sa kanyang mga kamay, ang halamang gamot ay nagiging lunas at ang panalangin ay nagiging sandata. Sa tabi ng kanyang baywang, palaging may maliit na bote ng langis ng niyog. Malinaw ngunit may mga hibla ng damong hindi kilalas ng karaniwan. Ayon sa matatanda, kapag may aswang sa paligid, ang langis na iyon ay kusang iinit at kukulo kahit wala namang apoy. Huwag kayong matakot pero huwag din kayong maging pabaya. Kung may makita kayong hindi karaniwan, sabihin nyo agad sa akin ha. Hindi lahat ng masama ay nakikita agad at hindi lahat ng maganda talaga namang ligtas. Tahimik siyang nagsasalita, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Sa likod ng kanyang kalmadong mukha, alam ni Malik na may kakaiba sa hangin ng Santa Lucia ngayong Pasko. Parang may nagmamasid. Parang may naghihintay sa dilim. At habang patuloy ang kasiyahan at kantahan ng mga bata sa ilalim ng parol, unti-unting bumabalot ang isang lihim sa baryo. Isang lihim na magpapabago sa kahulugan ng Pasko, pananampalataya at kung ano nga ba ang tunay na halimaw. Pasensya na po. Kung gabi na ako dumating, galing pa po kasi ako sa malayong baryo. Naghahanap lang po ko sana ng mapapasukan na trabaho. Kahit katulong lang po at kahit pansamantala lang na matutuluyan. Tumigil ang usapan sa may tindahan ng magsalita ang dalaga. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, kitang-kita ang maamo niya mukha at mahabang buhok na tila kumikintab kahit walang ilaw. Tahimik siya, magalang at may boses na mahina ngunit malinaw. Siya ay si Isabela. Gabi ng simbang gabi nang dumating siya sa Santa Lucia. Habang ang mga tao ay nagmamadaling magsimba, siya na may nakatayo sa gilid ng kalsada. May dalang maliit na bayong at suot ang simpleng bestida. Wala siyang kasamang iba, walang tanong, walang reklamo. Parang sanay na siyang dumating at umalis sa mga lugar na hindi niya kaya. Hay! Kawawa naman ang bata. Mukhang pagod na pagod. Sige, iha, pumasok ka muna dito at magpainit ka sandali. Malamig ang hangin ngayong Disyembre. Habang tinatanggap ng mga taga-baryo ang dalaga, may isang lalaking tahimik na nakamasid mula sa di kalayuan.
Si Malik, hindi niya alam kung bakit pero may kung anong hindi maipaliwanag na gumuguhit sa kanyang isipan nang makita si Isabela. Maganang lakad ng dalaga, hindi tunog lupa ang bawat takbang, parang tumudula sa hangin. Napansin din ni Malik ang kanyang mga mata. Malalaki ang itim, halos nilalamon ng puti. Hindi yun pangkaraniwan ha, ngunit hindi rin sapat para magparatang. Wala ka bang kamag-anak dito sa Santa Lucia, Isabela? O kahit kakilala man lang, kahit isa? Wala po. Sanay po ako mag-isa. Kung papayagan niyo po, handa po ako magtrabaho kahit ano. Basta may matuluyan lang po ako dito. Sa sandaling iyon, biglang umalulong ang mga aso sa paligid. Sunod-sunod, mahahaba at tila may galit. Napalingon ng mga tao, ang iba'y kinabahan. Si Isabela ay bahagyang napahinto. Ngunit agad din siyang ngumiti na parang walang narinig. Isa-isang umalulong na ang aso habang dumadaan si Isabela sa kalsada. Hindi siya lumalapit ngunit hindi rin tumitigil ang ingay. Para kay Malik, hindi yun simpleng pagkakataon lamang. Kung gusto mo, may bakanting kubo malapit sa klinika ko. Pansamantala kang pwedeng tumira ron hanggang makahanap ka ng magandang trabaho. O kahit hindi naman maganda, basta may kita, di ba? Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko makakabawi sa inyo, Malik. Nang gabing yon, habang naghahanda si Malik ng tsaa, nagbukas siya ng usapan. Dahan-dahan, parang nagtatansya. Marami kasing kwento rito tungkol sa aswang. Alam mo ba yung may nasasabi raw na magaganda sila sa araw pero sa gabi, iba na ang anyo nila? Narinig ko po yun. Pero noon pa po. Pero hindi naman po siguro totoo lahat ng kwento po, di ba? Tumawa siya. Mahina. Pilit. Ngunit nang itaas ni Malik ang maliit na bote ng langis sa mesa, may dumaan na kakaibang ekspresyon sa mukha ni Isabela. Isang kisap mata pa lamang. Isang flinch na halos hindi mapansin. Ngunit sapat na yun para magising ang matagal na pinabantayang kutob ni Malik. Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar ang presensya ni Isabela sa Santa Lucia. Tumulong siya sa kusina, natuto maghabi, sumbay sa nobena, at kumakanta tuwing gabi ng mga awiting pampasko. Minahal siya ng mga bata, niyakap na matatanda. Ngunit para kay Malik, bawat ngiti niya ay may kasamang tanong. At habang mas lalong nagiging bahagi ng baryo si Isabela, mas lalong hindi matahimik ang puso ng albularyo. Dahil minsan, ang pinakadelikadong nilalang ay yaong marunong magmahal at magtago. Ay, Malik iyo, pakiramdam ko ay parang may nakadagan sa dibdib ko tuwing gabi at hindi ako makahinga kahit anong dasal ang gawin ko. Mapupo muna kayo. Huwag kayong matakot. Titingnan natin kung nanggaling ba yan sa kung saan at hindi naman lahat ng bagay galing sa bigat ng katawan. Ang iba galing sa paligid lang. Tahimik ang loob ng maliit na klinika ni Malik. Amoy tuyong dahon, langis ng niyog, at kandilang bagong sindi ang hangin. Sa sulok, may altar na may krus, rosaryo at lumang dasal na minana pa niya sa kanyang lola. Kilala talaga si Malik sa Santa Lucia, hindi lang bilang manggagamot, kundi bilang tagapagtanggol laban sa hindi nakikitang panganib. Bata pa siya, ngunit dala niya ang kaalamang hindi natutunan sa paaralan, kaalamang pinasa sa dugo at panalangin. Dahan-dahan niyang pinainit ang tubig at hinulog ang dahon ng bayabas at malunggay. Inumin niyo po to. Mamaya-maya pagkatapos ng dasal, pampalakas ng katawan at panlaban sa lagnat na din. Sa isang mangkok ng tubig, tinunaw niya ang kandila. Bumagsak ang tunaw na wax. Bumuo ng kakaibang hugis. Pagtatawas. Dito binabasa ni Malik ang dahilan ng sakit. Kung ito'y natural o may halong galaw ng espiritu. Hindi siya basta-basta nanghuhula. Pinakikinggan niya ang mga senyales.
ang anyo ng wax at ang pakiramdam sa hangin. Oy, may inggit na dumaan sa inyo pero hindi tumatagal nakakapit. Magdasal lang po kayo at huwag nang bumalik sa lugar na yon. Okay po ba, Lola? Umalis ang matanda na magandang hakbang. Sa labas, nakatayo si Isabela. May hawak na basket ng dahon. Ito na po yung mga dahon na sinabi nyo kanina. Sariwa pa po, galing po sa likod ng baryo. Salamat, Sabela. Marunong ka palang pumili. Pati halamang gamot alam mo, hindi lahat nakakagawa niyan. Ngumiti lamang si Isabela. Bahagyang yumuko. Sa mga sumunod na araw, madalas silang magkasama. Tinuruan ni Malik si Isabela kung paano magpabukal ng halamang gamot, paano maghalo ng langis, at kung kailan dapat dasal ang unahin bago ang lunas. Tandaan mo, Sabela, hindi lahat ng sugat ay kailangan ng gamot. May iba na salita at panalangin lang okay na. Yun lang ang kailangan nila. Parang ang hirap naman po ata gawin nun, pero parang natural na din po sa inyo. Lumaki akong ganito at ang lola ko ang nagturo sa akin, sabi niya, kung hindi mo kayang mahalin ang tao, huwag ka namang gamot. Kaya ito, mahal ko mga tao Tahimik si Isabela. Sandali, saka nagsalita ng mahina. Sana po lahat ng tao kagaya nyo. Hindi napansin ni Malik kung kailan nagsimulang mawala ang kanyang pagdududa. Unti-unti itong napalitan ng tiwala. Sa bawat pagtulong ni Isabela, sa bawat batang pinapatawa niya, mas nakikita niyang kabutihang tila totoo at walang halong panlilinlang. Isang gabi, magkatabi silang naglalakad pa uwi mula sa nobena. Kung may buwabag-abag sa'yo, Sabela, pwede mo naman ako sabihan Sabihan mo ko kagad para walang manghusga sa'yo. Sa ngayon po, sapat na sa akin yung may lugar akong napupuntahan. Hindi na ako tinatanong kung bakit ako nandito at wala pong masamang nakatingin sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sandali lamang, ngunit sapat para kay Malik na maramdaman ang kakaibang init sa dibdib. Hindi takot, kundi pagnanais, pagmamahal, kagustuhang protektahan ang dalaga. At sa gitna ng mga dasal at halamang gamot, unti-unting bumukas ang puso ng albularyo. Hindi niya namamalayang habang siya'y nagpapagaling ng iba, unti-unti rin niyang inaalis ang sariling mga babala. Dahil minsan, ang kabutihan ang unang nabubulag sa isang taong sanay magbasa sa dilim. Nung bata pa ako ang lola kong laging kasama tuwing Pasko. Wala kaming handa noon, pero sapat ng dasal at katahimikan. Sabi niya, kapag payapa ang loob, hindi ka na kayang galawin ng kahit sinong masama. Tahimik na nakaupo si Isabela sa tapat habang sabay nilang kinakain ng simpleng hapunan. Sa labas, maririnig ang may hinang awitan ng mga bata at ang tugtog ng kampana mula sa simbahan. Ang liwanag ng gasera ay nagbibigay init sa maliit na kubo. Mukhang napakabuti po ng lola nyo. Bihira po yung taong nagtuturo ng ganun ngayon. Mahigpit siya pero patas lagi niyang sinasabi sa akin. Hindi lahat ng sumpa nilikha para parusahan ng iba. Ang iba'y para subukin ang puso at alamin kung sino talaga ang isang tao. Napayuko si Isabela. Sandali siyang nanahimik bago muling nagsalita. May mga taong hindi piniling magdala ng sumpa pero habang buhay nilang pasan at kahit saan sila magpunta, sinusundan sila ng takot at pag-iwas. Tumingin si Malik sa kanya. Banayad ang boses. Hindi mo kailangan magkwento kung hindi ka naman handa, pero kung sakaling gusto mo kong makinig syempre, makikinig ako para sa'yo. Sanay na po kung umalis bago po ako matanong. Parang gusto kong manatili kahit sandali lang po dito. Sa mga gabing yon, mas tumatagal ang kanilang mga usapan. Mas nagiging personal. Sa bawat kwento ni Malik tungkol sa kanyang kabataan, mas nagiging bukas si Isabela sa mga piraso ng sarili niyang nakaraan.
Isang buhay na laging may pagtatago, palipat-lipat at walang permanenteng tahanan. Habang kumakain sila, tahimik na nakatayo sa gilid ng mesa ang maliit na bote ng langis. Bigla itong uminit. Dahan-dahang may mga bula na umangat sa loob. Halos hindi halata. Napatigil si Malik sa paghinga. Kilala niya ang senyales. Ito ang babalang matagal na niyang kinakatakutan. Ngunit pinili niyang itikom ang bibig at ibalik ang bote sa lilim. Parang wala lang nangyari. Medyo malamig ang hangin ngayon ah. Magpahinga ka na rin. Bukas maaga tayo magnonobena sa Bella. Opo, salamat sa hapunan ha. Sa mga sumunod na gabi, may natagpo ang mga kambing at manok sa bukid. Tuyo ang dugo, may maliit na sugat sa liig. Lumaganap ang bulungan. Ay, hindi ito gawa ng hayop. Malinaw na marka ito ng aswang. Siguradong sigurado ko. Banggit ng isang magsasaka. Ay, kaya pala tahol ng tahol ang mga aso gabi-gabi dito ngayon. May aswang na gilid-gilid dito. Habang lumalakas ang takot sa baryo, mas lalo namang nababalisa si Malik. Sa bawat bulong ng hinala, ang isip niya ay laging bumabalik kay Isabela. Sa kanyang katahimikan, sa kanyang mga mata, sa init ng langis noong gabing magkasalo sila. Isang gabi, hinarang niya si Isabela sa may pintuan. Huwag ka munang lalabas sa gabi. Delikado. May gumagala daw sa paligid at ayoko mapahama ka. Isabela! Natatakot po ba kayo para sa akin? Oh, may ibang dahilan po. Nabigla si Malik, ngunit umiwas siya ng tingin. Pareho marahil. Mas mahalaga na ligtas ka, di ba? Hindi alam ni Malik kung saan nagmumula ang tapang na yun. Kung sa tungkulin ba niya bilang albularyo o damdaming unti-unti nang humihila sa kanya papalapit kay Isabela. Ang sigurado lamang niya, handa siyang tumayo sa pagitan ng dilim at ng babaeng nagbibigay liwanag sa kanyang tahimik na buhay. Tila ba napapamahal na si Malik kay Isabela. Ngunit sa bawat pangakong proteksyon, may kasamang tanong na hindi niya mabigkas. Dahil minsan, ang pinakamasakit na laban ay yaong maaaring masaktan ang taong pinili mong ipagtanggol. At eto na, bisperas na ng Pasko, tahimik ang Santa Lucia. Tanging kaluskos ng mga dahon at mahinang hihip ng hangin ang maririnig. Walang awitan ng mga bata, walang tawanan. Parang may nagbabadyang panganib sa dilim. Ano ba yung tunog na yun? Huminto siya sa gitna ng daan nang marinig ang mahina, ngunit paulit-ulit na tik-tik. Isang tunog na matagal na niyang alam. Kahit kailanman ay hindi pa niya narinig ng ganito kalapit. Sabi ng matanda, yun daw ang tunog ng aswang kapag naghahanap ng pagkain. Nililin lang ang biktima sa pag-aakalang malayo pa ito kahit nasa ibabaw na pala. Tahimik na sinundan ni Malik ang tunog papunta sa palayan. Hawak niya ang kanyang rosaryo, nanginginig ang kamay ngunit hindi umaatras sa mga paa. Sa liwanag ng buwan, may aninong gumalaw sa gitna ng damuhan. Isang pamilyar na hubog, isang figura na kilala ng kanyang puso bago pa man makilala ng kanyang isip. Ah, Isabela! Isang iglap, ang anino ay huminto at doon niya nakita ang hindi na mababawi. Ang katawan ng babae ay dahan-dahang naghiwalay. Ang ibabang bahagi ay naiwan sa lupa habang ang itaas na katawan ay humiwalay. Bumuka ang likod at tumubo ang malalaking pakpak na tila gawa sa laman ng buto. Isang manananggal, isang anyong matagal nang kinukwento sa takutan at dasalan. At mukha, ang mukhang yun ay ang mukhang minamahal niya. Malik, huwag kang tatakbo pakiusap. Napaatras siya, nangingilid ang luha, nanginginig ang boses. Hindi ko ginusto. Ito, hindi ko pinili ang maging ganito. Huwag mo kong iwan. Napatigil si Malik. Ang kanyang katawan ay gustong tumakbo.
Ang kanyang tungkulin ay sumisigaw ng dasal at maghanda ng sandata. Ngunit ang kanyang puso ay nananatili. Totoo pala yung lahat ng hinala ko. Bata pa lang ako nang mangyari to. May matandang aswang na sinumpa ang pamilya namin. Simula noon, tuwing gabi, nagbabago ako. Hindi ko kayang pigilan ang gutom pero hayop lang ang sinasaktan ko. At kailanman, hindi ako nanakit ng tao. Lumapit siya ng bahagya, ngunit huminto. Tila takot na masaktan siya. Sa araw, ako pa rin to, ang babaeng tinulungan mo. Maniwala ka, may kabutihan pa sa mundo. Tumingin si Malik sa kanyang mga paa. Baliktad ito. Sa kanyang mata, mapupula. Lahat ng senyales na tinuro ng kanyang mga ninuno ay lumalabas. Ngunit naroon din ang panginginig, ang luha at pagsisisi. Alam ko yung mga tanda. Alam kong dapat kong gawin. Kung papatayin mo ko ngayon, tatanggapin ko. Pero sana, malaman mo, hindi ako halimaw sa puso. Mahigpit na pinikit ni Malik ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga aral ng kanyang mga lola. Hindi lahat ng aswang pinanganak na masama. Alam ko yan. May ilan na biktima lamang ng sumpa at kung may sumpa, may paraan para ito'y putulin. Binuksan niya ang mga mata at hinarap si Isabela. Hindi kita sisirain ngayong gabi, pero wag mong subukan ang aking paniniwala. Tutulungan kita hanggat sa kaya ko, Isabela. Sa gitna ng palayan, sa ilalim ng malamlam na buwan ng Pasko, nagtagpo ang takot at awa, tungkulin at pagmamahal. At sa sandaling yun, alam ni Malik, ang tunay na laban ay hindi laban sa halimaw, kundi laban sa hangganan ng kanyang sariling paniniwala. Kung magagawa kong hindi sumunod sa gutom, lalo ngayong Pasko, kahit isang gabi lang, humihina ang sumpa. Yan ang huling bilin sa akin ng matandang babae bago siya mamatay. Pero wala pa akong nakayang tumulong sa akin noon. Kung may paraan, gagawin natin yun, Isabela. Hindi kita iiwan. Sa gabing to, hindi ako aalis kahit ano pa mangyari. Bumalik sila sa kubo ni Malik bago pa man maghating gabi. Tumahimik ang baryo ngunit ramdam ang kaba sa hangin. Sa loob ng klinika, isa-isang hinanda ni Malik ang mga kailangan. Dahon ng bayabas, tanglad, malunggay, asin, bawang, kandila at mga mangkok para sa tawas. Sa lupa, iginuhit niya ang mga sinaunang simbolo. Tinuro to ng kanyang lola. Mga bilog at krus na pinagdikit ng dasal at dugo ng halaman. Tinali niya sa kanyang baywang ang buntot ng pagi. Mabigat at medyo matigas. Sabi ng lola ko, huwag kang magdadalawang isip kapag sinubukan kang takutin ng dilim. Hawakan mong paniniwala mo, mas mahigpit pa sa sandata. Umupo si Isabela sa gitna ng bilog. Nakayuko siya, nanginginig ang mga kamay. Kapag nagsimula na, huwag mo kong lalapitan ha. Kahit anong marinig mo, huwag mo kong kaawaan. Hindi awa ang bibigay ko, kundi paninindigan, Isabela. Kaya natin to. Nang tumunog ang kampana para sa hating gabi, sinindihan ni Malik ang mga kandila. Nagsimula siya magdasal. Rosaryo muna, saka mga orasyon na hindi kailanman sinulat. Tanging pinasa sa bibig at alaala. Sa ngalan ng liwanag at ng dugo ng lupa, hinihiling ko ang pahinga ng sumpang ito. Huwag mong angkinin ang hindi iyo. Pinakuluan niya ang langis na may halong lihim na damo. Unti-unting uminit ito. Sa unay tahimik, saka biglang bumula. Malakas, galit, parang may buhay sa loob. Napasigaw si Isabela. Ang kanyang katawan ay kumunot. Ang likod ay tila gustong bumuka. Pinipigilan niyang sarili. Kinakagat ang labi hanggang tumulo ang dugo. Malik, gutom na ako.
parang may humihila sa akin palabas. Tumingin ka sa akin, Isabela. Huwag sa dilim. Makinig ka sa boses ko. Sa labas, may narinig na iyakan at kalabugan. May mga nagising. Balik! May masama! May masama! May masamang aswang sa paligid! Ano nangyayari dito? Umuwi kayo! Isara niyo yung mga pinto! Magdasal kayo at huwag kayong lalapit! Mas lumakas ang ihip ng hangin. Umuuga ang mga dingding ng kubo. Ang langis ay kumukulo ng todo. Halos tumapon. Alam ni Malik, malapit ang espiritu ng aswang. Sinusubukang kunin ang katawan ni Isabela. Hindi ka nag-iisa dito, Isabela. Tandaan mo, hindi ka pag-aari ng sumpa. Narinig mo ko, manatili ka dito! Ayokong tumakbo. Malik, ayokong pumatay. Pagod na ako. Bumagsak si Isabela sa lupa. Ang kanyang sigaw ay napalitan ng mahina at putol-putol na paghinga. Tumigil ang pag-uga. Unti-unting lumamig ang langis. Tahimik ang paligid. Dahan-dahan nang sumisikat ang liwanag ng umaga. Ang unang sinag sana ng Pasko ay papasok na sa bintana at patama sa paa ni Isabela. Isabela! Sa harap ng kanyang mga mata, ang dating baluktot at baligtad na mga paa ay unti-unting umayos. Parang hinahaplos ng liwanag ang bawat sugat ng sumpa. Huminga si Malik ng malalim, halos mapaluhod sa pagod at pag-asa. Tapos na ba? Tapos na ba? Mahina ang boses ko. Hindi ko nararamdaman ang gutom. Malamig ang katawan ko. Parang ang tahimik. Malik. Sa sandaling yun, naniwala silang nagtagumpay sila na ang Pasko ay nagdala hindi lang ng liwanag, kundi ng kalayaan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang bagay na gumalaw, isang presensyang nakamasid, naghihintay. Dahil ang sumpa, kahit humina, ay bihirang kusang bumitaw. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang katahimikan ng umaga nang biglang yumanig ang lupa. Ang mga ibon sa paligid ay nagsipagliparan at ang hangin ay biglang bumigat. Tila may humahati rito. May mali. May mali dito sa mga nangyayari. Isang matinis na tiktik ang umalingaw sa paligid. Mas malakas, mas malino kaysa dati. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang na may pakpak. May parang paniki at ulo ng ibon. Ang mga matay mapula at punong-puno ng galit. Siya yun. Yung tik-tik. Malik. Siya yung pumatay sa mga hayop. Ginagamit niya ako. Ang tiktik ay bumabaon ang tingin kay Isabela. Tila nanonokso, tila nagagalit dahil nabigo ang kanyang plano. Ritual ang tumatawag dito. Ang lakas ng sumpang sinubukang putulin ay siyang umakit sa mas malakas na kasamaan. Lumayo ka sa kanya! Hinugot ni Malik ang buntot ng pagi mula sa kanyang baywang at buong lakas na hinampas ang hangin. Umalingaw-ngaw ang tunog na parang pumutok ang hangin mismo. Napaatras ang tiktik, ngunit mabilis itong sumalakay. Hindi naganap na tao si Isabela, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Ginamit niyang natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang bilis, ang talas ng pandinig upang harangin ang nilalang. Hindi ka na makakapagtago. Sa likod ko. Tapos na ang panahong yun. Nagbanggaan sila sa ere. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng tiktik habang muling humataw si Malik gamit ang buntot ng pagi. Ngunit sa isang iglap, nakalusot ang nilalang. Kumagat ang tiktik sa kanyang balikat. Parang apoy ang dumaloy sa kanyang ugat. Mainit, masakit, at may kasamang kakaibang bulong sa kanyang isipan. Malik! Malik! Sa kanyang huling lakas, sabay nilang nilabanan ang nilalang. Isang malakas na hampas, isang sigaw ng galit at tuluyang bumagsak ang tiktik. Naglaho ito sa abo at usok.
Tahimik ang paligid, ngunit si Malik ay napaluhod. Ang init. Parang may gumagapang sa likod ko. Sa loob ko. Grabe to. Tumingin si Isabela sa kanyang mga mata. Unti-unti itong namumula. Sa kanyang mga paa, bahagyang bumaligtad ang anyo. Hindi. Hindi to pwede. Lumapit siya. Nanginginig ang boses, ngunit buo ang desisyon. Alam ko na ang gagawin ko. Wag! Sapat na ang sinakripisyo mo sa Bella. Kung hindi ko to gagawin, ikaw ang mawawala at mas marami pang masasaktan. Hinawakan ni Isabela mukha ni Malik. Sa unang pagkakataon, wala nang takot. Puro paalam na lamang at pagmamahal. Hinalikan niya ito. Marahan, ngunit puno ng bigat. Ramdam ni Malik ang malamig na hila. Parang may hinihigop mula sa kanyang dugo. Isabela! Please! Wag mong gawin to! Napaatras si Isabela. Ang kanyang mga matay tuluyang namula at sa likod niya ay muling pumutok ang laman. Ang mga pakpak ay bumuka. Mas malaki, mas madilim. Kailangan kong umalis bago pa ako tuluyang maging panganib sa inyo. Balik. May paraan pa. Hanapin natin to. Hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Sa huling tingin, may luha sa kanyang mga mata. Luha ng isang nilalang na piniling magmahal kaysa manatili. At sa isang iglap, lumipad siya patungo sa kabundukan. Nilamon ng liwanag ang umagang papasikat. Tahimik na nanood si Malik sa pagsikat ng araw. Hawak niya ang bote ng langis, ngunit malamig na, tahimik na. Hindi na muling nakita si Isabela sa Santa Lucia. Ngunit sa bawat Pasko, may mga kwentong kinukwento tungkol sa isang aswang na hindi kumitil kundi nagligtas. At si Malik, sa kanyang mga dasal, alam niyang minsan ang tunay na kabayanihan ay ang pagpiling maging halimaw para mailigtas ang tao. Wakas. At yan ang storya ni Isabela at ni Malik. Kayo sa mga mahilig magsimbang gabi dyan, mga nakikilala nyong mga babae, mag-iingat kayo at tingnan lagi ang mga mata nito. Hindi nyo alam, aswang na pala yang kasama nyo. Kaya kayo, magdasal lang pagsimbang gabi. Hindi yung puro chicks yung tinitingnan, ano? At kung nagustuhan yung ating story, please comment yes. At syempre, kung meron kayong real life stories na nakakatakot, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.